Nakakita ng positibo at negatibong epekto sa Pilipinas ang isang geopolitical analyst sa pagkakalagda sa Maritime Zones Act. Si Gab Villegas sa sentro ng Balita Live. Kenneth, nakikita ng isang geopolitical analyst na ang pagkakalagda ng Maritime Zones Act ay magbibigay daan para sa Pilipinas na mapalakas pa ang alyansa nito sa iba pang mga bansa. Ayon kay Professor Don McLean-Gill ng De La Salle University, nakikita ng China na hadlang ang nasabing batas sa expansionist agenda nito. Mananatili rin umanong dismayado ang China sa mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para maprotektahan ang soberanya nito alinsunod sa international law. Hindi rin ito dahilan para tumigil ang Pilipinas sa mga ginagawa nito. Sa ilalim ng Maritime Zones Law, sinisiguro nito na alinsunod sa international law, United Nations Convention on Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling ang maritime zones ng bansa. Mapapalakas rin nito ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, pati na rin ang ating sandataang lakas na protektahan ang West Philippine Sea. Dito ay magtatakda sila ng rules of precedence para sa mga dayuhang barko na dadaan sa katubigan sakop ng Pilipinas at sususugan nito ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept na mahalagang salik rin para protektahan ang West Philippine Sea. Kailangan rin natin na mapaigting pa ang ating maritime cooperation activities kasama ang ating mga kaalyadong bansa. Kenneth, pagdating naman sa usapin ng foreign policy sa ilalim ng Trump administration, sinabi ni Gill o nakikita ni Gill na mahalaga ang usaping pansiguridad sa West Philippine Sea at pananatilihin ng Estados Unidos ang kanilang presensya sa rehiyon. Magiging bentahe rin para sa Pilipinas kung halimbawang kung sakali na magtaas ng budget ang US government para sa kanilang depensa. Ngayong nakakapagsagawa na ang Pilipinas ng multilateral patrols sa exclusive economic zone nito sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Kenneth. Maraming salamat, Gab Villegas.